sa Barangay Tanyag. Kinilalang biktimang si alias Tata na pinaniniwala ang isang police informant. Lumalabas sa post-mortem examination na nagtamo ng saksak sa tagiliran at palo sa ulo ang biktima. Batay sa investigasyon, pinaniniwala ang pinaslang ang biktima noong Huwebes at itinapon ang kanyang bangkay sa creek habang malakas ang ulan upang maitago ang krimen. Subalit bumara ito sa daluyan ng tubig. Natunto ng mga pulis ang tinitirahan ng biktima. 15 metro ang layo mula sa creek kung saan naaresto naman ang kanyang live-in partner na si Kokong at dalawang lalaking kinilala sa alias na Willie at Reynaldo. Nakakuha ang mga investigador ng mga sakong kahalimtulad ng ginamit sa pagbalot sa bangkay. May bakas ng dugo, hibla ng buhok at mga drug paraphernalia sa loob ng nabanggit na bahay. Tunot ang ginawa ng tatlong sospek sa paratang na pagpaslang bagamat inamin ni na Willie at Reynaldo na sila'y bumabatak ng illegal na droga. Samantala, sinisilip ng otoridad ang posibleng motibo kabilang ng illegal drugs at love triangle. Sa ngayon, nakakulong ng tatlong sospek sa Taguig City Detention Facility at naharap sa kasong pagpatay at hiwalay na kaso kaugnay ng paggamit ng illegal drugs. Metro Manila ngayon. Balita naman sa lungsod ng Parañaque. May nagtibay ng mga botante sa 5 baybaying barangay ng lungsod ang ordinansang nagbabago sa boundaries o hangganan ng kanilang mga teritoryo kaugnay ng reclaimed area sa Manila Bay. Sa opisyal na bilang ng Commission on Elections, nakatanggap ang City Ordinance ng 11,597 o 11,597 votes pabor laban sa 2,254 na tutol matapos mabilang ang lahat ng 151 plebiscite returns mula sa mga barangay ng Baclaran, Tambor, Dongalo, La Huerta at San Dionisio. Sa ilalim ng Ordinance Number 2023-19, ginamit ang straight line policy sa pagtatakda ng mga bagong hangganan o boundary ng 5 barangay na katabi ng reclaimed area na nasa jurisdiksyon ng Parañaque City. Metro Manila ngayon. Samantala, good news naman balita dito sa Metro Manila ngayon. Gumagawa ang isang software engineer mula sa Cavite ng isang application na naglalayong tulungan ng mga pasaherong masabaybayan ang galaw at operasyon ng mga tren sa LRT at MRT. Ala Japan. Dinidevelop ngayon ng 28 anyos na si RJ Cruzem ang application na TrainSight, isang public commuting visibility platform na gagamitin ng iba't ibang source inputs kabilang mga user device at hardware tracker na ilalagay sa mga train set. Ayon kay Cruzem, nabuong ideya matapos ang kanyang karanasan sa paghihintay sa istasyon ng wala naman lang alam kung kailan darating ang tren at kung may aberya ba sa operasyon. Kasalukuyan na monitor ng TrainSight ang LRT1, LRT2 at MRT3 at may nakalaang probisyon para naman sa MRT7. Ay kapag-usap na rin ang kanyang team sa makaukulang ahensya para sa pagpapatupad ng aplikasyon. Sa ngayon, nakatakdang ilunsad ang TrainSight sa Google Play Store ngayong buwan ng Agosto, habang sa pagitan ng September at Oktubre naman para sa Apple App Store. Tagal nang may mga ganito sa ibang bansa, palibhasa hindi commuter-centric ang Pilipinas Puro private vehicles sa mayroon dito. Pag ng ibang bansa ka at ma-appreciate mo lalo ang public transport sa ibang bansa, may mga ganito sila application. Nakikita mo kung may aberya, nasa na yung tren, mahabol mo yung tren o yung schedule, di ba? Makakapag-adjust ka ng iyong biyahe. Very good, very good. Pero sabi nga natin, ito'y isang halimbawa na ang Pinoy naman talaga matalino Kaya lang, parang ewan ko ba, sabi nga ng isang meron sa Facebook ang Pilipinas daw ay laggards of Southeast Asia. Nako po. Metro Manila ngayon. Sa Eastern Metro Manila, arestado naman ng Pasig City Police ang isang 24 anyos na call center agent na kasama sa top 5 most wanted persons dahil sa 10 kaso ng qualified theft sa Quezon City noong Biyernes. Ayon kay Pasig City Police Chief Police Colonel Hendrix Mangaldan, nakadakip ang suspects sa pamamagitan ng intelligence-driven operation at warrant of arrest na inisyo ng Pasig Regional Trial Court Branch 151. Nakasaad sa warrant ng rekomendasyon sa piyansang 370,000 pesos para sa 10 kaso ng qualified theft.
Metro Manila ngayon. Sa lungsod naman ng Marikina, nanawagan ang mga residente ng Provident Village na huwag putulin ng lokal na pamahalaan ang daan-daang mga matatandang puno na maaring maapektuhan ng gagawing Metro Manila Bridges Project. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, wala pang inilalabas na tree cutting permit para sa proyekto at naghihintay pang kagawaran ng mga kinakailangang dokumento mula sa Department of Public Works and Highways. National government project pala ito. Tinatayang mahigit sa 200 puno sa kahabaan ng Riverbanks Avenue maaring maapektuhan ng itatayong mga tulay na magdudugtong sa Marcos Highway at A. Bonifacio Avenue. Iginit ng mga residente at environmental advocates na mahalaga ang mga puno sa pagbawas ng baha, pagpapalamig ng kapaligiran at pagpapabuti ng kalidad ng hangin. Anila marami sa mga ito ay mahirap nang ilipat dahil sa kanilang katandaan. Sinabi naman ng DNR na patuloy pang pag-aaral kung aling mga puno maaring mapanatili o mailipat at kung may mga punong nakaapekto nga ba sa mga drainage system. Metro Manila ngayon. Dito naman sa Quezon City, nagtipon ng mga estudyante, grupo ng kabataan at iba pang mga advocate sa University of the Philippines, Diliman upang tutulan ang pakikilahok ng Pilipinas sa Pax Silica Coalition na pinangungunahan ng Estados Unidos. Iginit ng mga rallyista na nagdudulot ng banta sa soberanya, kalikasan, kalusugan at karapatan ng mga katutubo ang proyekto naglalayong magtayo ng 1,619 na hektaryang tech at semiconductor hub sa Nuclear City, Tarlac. Pinaunahan ng forum ng League of Filipino Students kasama ang Ibon Foundation kung saan ay silbing resource speaker sina Arnold Padilla, Maricar Piedad at LFS National Chairperson Gabriel Magtibay. Pagtapos sa 4 oras na forum, nagmarcha ang mga rallyista sa Academic Oval ng UP Diliman habang bit-bit ang mga plakang may nakasulap na No to Pax Silica, Philippines Not for Sale at Shut Down Pax Silica. Ayon sa grupo, ang papatuloy ang protesta hanggang sa State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos bukas, Hulyo 27. Metro Manila ngayon. Binuksan naman ng Department of Public Works and Highways ang mas malubag at mas ligtas na sidewalk sa southbound lane ng EDSA malapit sa Buendia sa Makati bilang bahagi ng patuloy na rehabilitation program sa pangunahing lansangan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, layo ng proyektong gawing mas ligtas at mas accessible ang EDSA para sa mga naglalakad, nagbibisikleta at sumasakay ng pampublikong transportasyon. Aagi ito ng mas malawak na EDSA rehabilitation program na kabilang ang pagpapalaki ng pedestrian walkways, bike lanes o shared bike lanes, bicycle repair shops, commuter waiting sheds at pag-aalis ng mga sagabal sa kalsada. Samantala, sinabi ng DPWH na magpapatuloy ang pagpapaunlad sa iba pang bahagi ng EDSA sa ilalim ng ikalawang yugto ng rehab na sumasaklaw naman sa Orense sa Makati hanggang sa monumento sa lungsod ng Caloocan. Metro Manila ngayon. Naharap sa kasong administratibo ang isang police colonel na dating provincial director sa Calabarzon kaugnay ng umanay pambuhugbog at sexual abuse sa kanyang karelasyong kapwa-pulis. Isinampan ng Lady Cap ang kasong grave misconduct, abuse of authority at conduct unbecoming of a police officer sa Napolcom Central Office sa Quezon City. Batay sa reklamo, binugbog, inabuso, sa pilitang pinagpapagawa ng sexual performance at pinagpahubot-tubad siya. Itong biktima habang kinukura ng larawan ng inireklamong police colonel. Pansamantalang itinago ang pagkakakilanlan ng opisyal dahil sa kanyang rango at nakabinbin pa ang presidential clearance mula sa Malacanang. Hindi rin isinasa publiko ang pagkakakilanlan ng nagreklamong Lady Cap dahil sa sensitibong kaso na may kaugnayan sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o BAUSI. Metro Manila ngayon. Sunday Update. Yan ho mga balita sa Metro Manila ngayon dito ho sa DZRH Sunday Updates. Punta naman tayo sa mga lalawigan. Sunday Update. Alas 4:34 ng umaga, bukas ang ating text line. Ano ba ang state of the nation para ho kay Juan de la Cruz? Ano totoong estado ng bansa? 0919-282-6485 0919-282-6485. Siyempre, pwede rin ho kayong mag-comment o magbigay ng inyong mga mensahe sa atin hong Facebook at YouTube channel. Babasahin ho natin yan maya-maya lamang. Sunday Updates.
Tuloy ang mga balita sa DZRH Sunday Updates 4:35 in the morning. Nagdulot ng mga pagbaha ang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Davao City nitong Biyernes ng gabi. Kabilang sa mga binahang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Bangkal, Davao City. Umapaw naman ang ilog at sapa kaya ilang kabahayan ang nalabog sa tubig, nasira at may mga sakyan at motorsiklong tinangay ng malakas na agos. Kabilang sa mga pinakapektadong lugar ang Tolomo Proper, Bangkal, Teachers Village, Tugbok Proper, Riverside, Katalunan Pequeño, Matina Pangi, Matina Crossing at Matina Playa. Ayon sa otoridad, mahigit 300 residente ang inilikas at dinala sa mga evacuation center sa Davao City. Wala pang naitatalang nasawi sa insidente at patuloy ang pagsuri sa mga nasirang lugar matapos humupa ang baha. Sa ibang balita, 2 lalaki naman ang nasawi habang isang babae ang sugatan matapos pagbarili ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa Malasaki, Pangasinan nitong Sabado ng hapon. Ayon sa pulisya, ang 2 nasawi ay may edad na 24 at 22 at kapwa-residente ng barangay Baranga. Lumalabas sa investigasyong nakatambay ang mga biktima sa tabi ng kalsada nang dumating ang isang motorsiklo na may sakay na 2 lalaki. Buwabang ang kas at paulit-ulit na pinaputukan ng baril ang mga biktima bago tumakas. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy at maaresto ang mga salarin. 15 pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto sa magkaiwalay na operasyon sa Bicol itong Okamakalawa. Sa Paracale, Camarines Norte, naaresto si alias Maylin, isang high-value target, matapos makumpiskahan ng 200 gramo ng syabong tinatayang nagkakahalaga ng 1.36 na milyong piso. Naaresto rin ang kinilalang si Roland na nasamsam o nakuhaan ng 61,000 pesos na halaga ng syabu. Habang sa daet, 3 suspect na sina Errol, Pedil at Dino ang dinakip kung saan nasamsam ang 81,600 pesos na halaga ng syabu at iba pang drug paraphernalia. Samantala, 8 katao ang naaresto sa mga drug din sa Iriga, Camarines Sur. Sa Inobatan Albay naman, arestado rin sina Mark at Ron. Kakasuhan ng mga suspect na paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hinatulang guilty ng Regional Trial Court sa Zamboanga City ang 6 na residente matapos sumaming nagkasala sa kasong pagnanakaw ng kuryente. Kinilala ang mga suspect na sina Aljaher Uding, Al-Rasid Ibn Hasim, Basil Hamja, Abdurakaj Pulalon, Aljar Humala at Satal Ababon na pawang residente ng Mariki. Ayon sa Zamboanga City Regional Trial Court, lumabag sila sa Republic Act 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act. Natasan sila ni Judge Jules Christian Marcos na magbayad ng 20,000 bawat isa sa Zamboanga City Electric Cooperative. Muling nagbabala ang Zamselco na may babigap na parusang power theft kabilang ng malaking multa at posibleng pagkakabilanggo. Balikan natin ang istorya sa mga baha. Kamusta ho dyan sa may Northern Luzon? Nagdulot ho ang bagyong Quiapo ng malawakang baha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon matapos malalasan itong Biyernes. Sa Ilocos Norte, umapaw ang mga ilog at irigasyon na nagdulot ng baha sa mga kalsada at kabahayan at may mga bahagi rin ng kalsada na nasira dahil sa pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato. Sa Cagayan naman, binahagi lang barangay, nasuspende ang mga aktibidad sa Pineapple Festival at labog sa tubig ang mga palayan at isang paaralan. Habang sa Baguio City, pansamantalang isinara ang ilang bahagi ng Cannon Road dahil sa rock slide. Samantala, ayon sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, higit sa 200 katao, halos 50 pamilya na apektuhan ng bagyong Quiapo sa lalawigan. Ito ang epekto ng bagyong Quiapo sa Baguio City at iba pang bahagi ng Northern Luzon, maging dito sa may Davao region. Kakaroon ho tayo ng update dyan dito sa DZRH Sunday Updates. Stay tuned lang ho. Standby, maya-maya lamang. Oras natin, alas 4:39 ng umaga.